Nasa ating po linya ngayon si Attorney Romando Artes ng MMDA. Dito lang po sa report no na may mga iba po ay ang sinasabi parang ngayon pa lang naghahanda ang MMDA DPWH o matagal na tayong handa sa paparating po na tag-ulan. Attorney, magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ted, at sa inyo, Ms. DJ Chacha, at sa Opo. inyo pong tagapakinig. Salamat sa inyo pong panahon. Chairman, yung pong nabasa ko nitong isang araw na balita na meron pa hong mga pumping stations na hanggang ngayon po hindi pa rin gumagana at sira pa din po at aayusin pa lang. Ay, hindi po, Sir Ted. Ang 71 pumping stations po natin na existing ay 100% capacity. Yun lamang po, meron pong World Bank funded project, yung Metro Manila Flood Management Project, na kung saan in anticipation nga po ng malalakas na pag-ulan, ay ina-upgrade po 36 pumping stations po natin ang pinapalitan yung mga bomba para po lumakas yung capacity, para po mas makapaglabas ng mas maraming tubig in anticipation nga po nitong climate change. Pero lahat po yan ay gumagana sa ngayon, yung 71 pumping stations po natin. At bukod pa po dyan, marami pong ginagawang pumping stations. 3 po sa Taft Avenue. Funded din po yan ng World Bank. 2 po ang tapos na. Kinakabitan na lang po ng kuryente. At may isa po matatapos by July. Ganon din po sa Espanya, meron po isang malaking pumping stations po dyan. Pumping station na tapos na rin po. Meron na pong commission and testing. Tapos po meron na pong 4 pa na for bidding to cater doon sa Araneta Avenue. So masasabi ko naman po na hindi po yan ngayon lang inaayos. Tuloy-tuloy po. It's just that ina-upgrade po itong mga pumping stations po na. Yung sa Araneta Avenue, i-upgrade nyo yung pumping station doon? Ay hindi po. Bago po ito. Pero ngayon pa lang po magbe-bidding. Ngayon pa lang po, May 28 daw po according to DPWH yung 4 po, Tataton, Rojas 1 and 2 at saka Doña Imelda. Pero may mga exist po tayo dyan pumping station. Yes, opo. Ito ho kasing existing dyan, obviously hindi niya kaya, di ba? Kasi opo, hindi niya po kaya kasi po medyo mababa po yan lugar at yan po bumababa yung tubulan. Yan po, ito ho, no? Bagamat ito po hindi MMDA, DPWH po ito? Opo, yan po yung kailangan na iklaro. Ang mga malalaking pumping stations po, ang gumagawa po niyan DPWH, pati po yung major rehab. Okay. Yung maintenance and operations po ang sa amin. So pag natapos po yan ng DPWH, tine-turn over po yan sa atin. Opo. Operations and maintenance. Okay, sige po. Yun po ang hindi namin maintindihan, ano. Ito ho kasing Araneta is flood-prone area ito, no. Hindi na ho, walang debate doon. Hindi namin maintindihan. Ngayon pala magbe-bidding, dumaan na ang tag-init, 'di ba? Ngayon pala magbe-bidding bago ma-i-award 'yan, malamang po tapos na tag-ulan, 'di ba? So, ba't kaya ano ba paliwanag do sa ganyan, Chairman? Inuna po kasi Kated yung pong meron po isang ginawang major drainage system po diyan na ginawa para po makaabot yung tubig dito sa mga itatayong pumping station. So nauna na po 'yon, nagawa na po 'yon. So kasunod na po niyan itong mga major pumping stations po nito. At alam niyo naman po, although hindi siya excuse, tedious po ang documentation, yung bidding process pag foreign assisted project. So talaga pong medyo matagal po yung proseso niyan, lalo po yung approval ng mga design. Okay, opo. Sige. Sir, ito ho, ano ang sa may silo dito ho sa Mandaluyong, di ba? Apo, meron po kagagawa, sir, dali na po. Di ba kagagawa lang yan, di ba, sir? If you recall, no? Before kayo dumating, nagawa na yan eh. Pero ngayon, bahain na naman siya. Ano ang problema dyan, sir? Opo, ang una-una pong dyan, ang cause ng problem ay yung excessive garbage galing sa may Silo Creek and Buhangin Creek. Okay. Na nakaklag po yung trash crane
sa San Francisco pumping station. Tapos po meron pong isang lumang pump na kailangan daw pong palitan na nung nag-meeting po kami noong nakaraan, medyo wala daw pong pondo ang DPWH. So, MMDA na po ang sasagot para po mas mapabilis. So pinapopondohan ko lang po para po mapalitan kaagad ng mas malaki na pump yung pong nasira na isa. 1 out of 3 po yata yung nasira. So medyo bumaba po yung capacity. Kaya po kailangan mapalitan agad ito. Baka basta bibilisan po namin para po mawala yung Pero hindi maihahabol yan ngayong tag-ulan. Kaya naman po. Okay, Pinapabilisan ko na po, Kated. Sige po. Sir, for lack of material time, ito na lang po. Yung sa Aguinaldo, EDSA Aguinaldo, yung bahain dyan, ang balita din po namin, ngayon pa lang po gagawin o ngayon pa lang po magbibidding dyan? Inaayos rin po kasi yung funding kasi medyo inayos po namin yung plano. Ang gagawin po kasi dito, Kated, magkakaroon po ng catchment or basin sa loob po ng Aguinaldo. So, alam niyo naman po, since base militar yan, yung mga protocols po sa security and all, yung plano, kailangan po nating ayusin. So, nagkasundo na po kami together with DPWH, yung pamunuan po ng Department of National Defense at yung AFP, kung ano po exactly ang gagawin. So, yan po ay popondohan din po ng World Bank. Ngayon po kasi nasa proseso po ng restructuring yung loan para po magamit po yung natitirang pondo. So as soon as ma-approve naman po yung restructuring, masisimulan naman po kaagad yan. At ang gagawin po namin by phase para hindi po malaki yung istorbo. Although nasa loob naman po yung gagawin. Okay, sige po. So sir, ito pong mga estero, meron kami mga nakita recently ho no ng mga actual ho na post no ng ilang pong mga tauhan mismo ninyo na as in baradong-barado. Opo, ng basura. Tad-tad po ng basura. So ayoko na po manisi sa mga nagtapon doon pero as usual obligasyon po ng MMDA na ito po linisin. Gaano karaming estero ngayon sa Metro Manila? Peripheral po ito papunta po ng Manila Bay ang problemado. Well, una naka-identify po tayo ng around 80 locations. Na yun po talaga yung 80 po na talagang mababang lugar na konting umulan ay bumabaha. Nagkakaroon po ng pocket flooding. Major cause po niyan, Kated, una maliit po yung drainage system. So, yung run of water dyan po na uwi sa 80 lugar na yan. Although masasabi naman po natin, mabilis mag-recede at hindi na po ganon masyadong tumataas. At nakaka-complicate po niyan o nakaka-aggravate yung po mga basura. In fact, kung makikita niyo sa mga post namin, may mga pocket floodings as soon as malinis ng aming mga tauhan, ay nawawala yung tubig baha. Ang nakikita niyo po sa mga post or sa comments, na bakit ngayon lang nililinis. Hindi po gano'n, Kated. Regular po namin yan nililinis. In fact, from January to May 12, almost 200,000 linear meters na ng ang nalinis daluyan ng tubig ang nalinis ng MMDA. It's just that kung patuloy po yung pagtatapon ng basura, babalik po yung basura, babara ulit. Magkakaroon pa rin ng flash flooding. Kaya po, pag meron kaming na-observe, kagad namin pinupuntahan at nililinis ulit. Opo, sige po. Sa ito hong Dolomite Beach, yung drainage dito na problema, mukha pong hanggang ngayon di pa rin daw naaayos. Kaya may mga nangangamba na magbubunga ito ng pagbaha sa area hong yan. Opo, nag-usap naman po kami. We'll just have to coordinate with DNR. Meron po kasing floodgates dyan, Kated, na kailangan lamang pong buksan pag malakas ang ulan. Kasi po nga, nag-create po tayo ng, nagtayo po ang DNR dyan through MMDA and DPWH ng sewerage treatment plant para po yung mga tubig po masala muna, malinis bago i-release sa Manila Bay. Okay. Problem po, syempre po hindi naman ganun kalaki yung STP. Medyo parang naiipon yung tubig. Pero meron naman po yan na
floodgate na Okay. pwede pong buksan. So, nag-usap na po kami ng DPWH, magko-coordinate lang kami sa DNR. Okay. Lalagyan na po namin ng mechanism na mabilis mabuksan at maisara pag Okay. po malakas Opo. ang ulan. Sige, Kate. ito ho. Last na lang po ito. Meron kaming viewer ngayon nagsasabi po, yung pong Estero de Santa Clara sa Manila, yung daw hong pumping station doon ay sira sa nagdaang pong 3 taon na. At dahil din po sa tambak na basura, ito ho'y nagbibigay ng di magandang amoy sa barangay 883 sa Maynila. Ito ba alam niyo na po? I-check ko po. Ah? Wala po kaming pumping station na hindi gumagana. Baka po yan ay bago na baka yan po yung sa may sunog apo siguro. Opo, Na sige. sinasabi po. Estero Malaki po kasi de Santa Clara. Yan po. Noted po, Opo. Ted. Papuntahan ko po kaagad. Sige po. Okay. Para po ma-address ko. ano Sige yung po. So concern. kami po'y makikipag-ugnayan dito po sa ginagawa ninyong mga proyekto sa paghahanda po para sa paparating na tag-ulan. Chairman. Opo. Opo, at salamat po. Kung may mga observations din po, Ted, we welcome it para po ma-address namin din kaagad. Napakalaki po ng Metro Manila, hindi po namin kayang bantayan talaga 24/7. So, Opo. pero as soon as may report naman po, kaagad po namin ina-address. Opo. Yes, sir. Salamat po na marami, Chairman. Thank you. Thank you very Magandang much. umaga po. Salamat po. Thank you. Si Chairman Romando Artes po ng MMDA. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.